baguhan. Actually, hindi na siya baguhan kasi parang ayokong gamitin yung salitang sumasakay at sasakay. Pero ganun talaga ang impression sa ngayon na nagsisimula itong si Alfie yan. Alfie yan. Alfonso. Yan. Ang pamangkin ng kaibigan natin na yumao nung mga 90s na si Rico yan. And ngayon nga po ay nasa pangangalaga na siya ng Viva Artist Agency sa pamumuno ng ating minamahal na si Veronique Del Rosario Corpus, na pumirma na siya ng kontrata. Binitbit siya sa Viva office ni Claudine Barreto kasama ang nanay niyang ano ba pangalan ng nanay ni Alfie? Andali lang ha. May nag-text lang, importante lang. Charot! Ano po? Nasaan na ba ako? Yun. 19 years old itong si 19 years old itong si 19 years old itong si Alfie, and nag-aaral siya sa Ateneo de Manila University, at parang at isa rin siyang athlete, isa siyang football player, at gusto nga niyang gawing advocacy yung sports, kaya nga siya parang nagpapamanage ngayon sa Viva dahil siya ang kanyang nanay ay si Geraldine, ayan, anong naging apelyido ni Miss Geraldine yan, Tueres. Lumaki sa Australia itong si Alfie, at pumalik na lang nga siya dito, mag-aaral lang siya dito sa Ateneo, and papasukin niya yung tatry niya ang luck niya sa showbiz via sports. Magiging advocacy niya yung sasalita about his sports, pag-i-endorse ng mga sports brands, products, tapos yun na, ano ng advocacy sa mga artista using the sports. So doon muna daw siya mag-uumpisa, and eventually papasukin na rin niya siguro yung pag-arte. Medyo nakakakilabot lang kasi doon sa tanungan portion namin, natanong ko sa kanya kung kasi talaga namang ang daming anggulo na kamukha niya itong si Alfie. Harap-harapan ko siyang nakita, kaya sasabihin kong at kilala ko at maraming beses ko nang nakita at nakatrabaho itong si Rico yan. Yes, kasi yung iba sa mga pictures sinasabi nila mas kamukha ni Diego Castro. Si Diego Castro, by the way, ay pinsang buo po ito ng mga yan ni Rico. And natural na maging magkakamukha sila. Pero sa akin po, lalo na yung mata, yung way ng pag-smile, yung mannerisms na nakikita ni Claudine sa kanya. But yun na nga, parang ngayon kasi at this early, parang hindi nga magandang pakinggan masyado na parang sumasakay o sasakyan nila yung naging popularidad ni Rico. At maikukumpara siya kay Rico. Although sabi naman din ni Alfie, he has his own talents, skills, and prowess, kumbaga, na gusto rin niyang i-share at ipakita sa kanyang mga would-be supporters or fans. But then again, hindi nga natin maiiwasan because he really is naman talaga, totoo naman talagang pamangkin siya ni Rico. Hindi talaga mawawala yung comparison na gano'n. At lalo pat sinasabi natin kamukha, lalo pat si Claudine ang parang nagsisilbing manager niya. With all due respect sa iyo, Clau. And doon ko nga nakita na naka-scoop tayo po doon, ha, dahil yung relong gamit-gamit that time ni Alfie na pinakita sa amin, makikita po niyo dito sa sa magiging bahagi ng video, is may interview ako sa kanya na maliit, na sabi ko sa kanya, wow, ibang klase ka, kasi parang yung iconic na relo na yon, yung pala yung relo na di umano'y suot-suot ni Rico nung siya'y mamatay, at kinuha ito ni Claudine. Hindi ko alam kung nagpaalam siya or what, basta sabi ni Claudine, kinuha niya at iningatan niya for the longest time, and since naramdaman niya this time ipapamana niya na isa sa uli, kumbaga ibibigay niya na ito kay Alfie, pinagamit niya kay Alfie. Nakita buhay pa, umaandar pa yung relo. Hindi ko lang nalaman kung anong tatak, pero dito po sa interview, sa very very brief na interview ko kay Alfie, dahil pinakita namin doon, kinunan natin, kayo na po ang tumingin kung anong klaseng relo yun, kasi hindi ko alam kung sa akin lang pinakita, na videohan ko yun. But ito, dito sa Unbearable channel, we only wish Alfie the best of luck, and
kung ano man yung kahihinat na niya dito sa pagpasok ng showbiz. Sabi naman talaga niya, nararamdaman niyang gusto rin naman niyang pumasok talaga dahil siyempre nasa dugo. Ang kanyang Tito Bobby yan na nakasama ko sa DZMM at ABS-CBN nung araw is also a media personality, a celebrity, and umaarte rin naman nun si Bobby. And of course, si Claudine na tinuturing niyang tita talaga na parang kapamilya na rin, nandiyan dyan to guide him and para suportahan din siya. Dahil sabi ko nga, nung pumunta si Alfie kasama kanyang mami Geraldine, kasama nila si Claudine na nagpakilala sa Viva at nagpasok nga. And nag-iintriga nga kasi nga, why not ABS-CBN? Bakit ang Viva? Basta sabi, mas komportable yata siya sa Viva. Yun ang sinabi ng family ni Ma'am Geraldine at saka ni Claudine. Kaya dinala nila sa Viva Artist Management, hindi sa agency, hindi sa ABS-CBN. Kaya di ba mga anak-anak, kita mo yung anak ni Mikey Cuangco nasa ABS di ba, sa Star Magic dinala naman. Kasi considering na si Mikey rin naman ay laking laking Viva. Nakakaloka talaga si Mikey nung nag-artista siya, kasi isa rin po ako sa naging publicist ni Mikey nung araw nung nasa Giftgate siya at nag-i-endorse siya ng Swatch at naging Olympian, naging sports siya sa horseback riding o equestrian. Viva artist yan. Oo nga Viva artist si Mikey, pero yung anak niyang si Robbie sa ABS-CBN niya pinagkatiwala. Samantalang itong si Rico yan, at syempre pa si Claudine, mga ABS-CBN artists at talagang sumikat sila sa ABS-CBN. Pero itong pamangkin ni Rico na si Alfie at si Claudine pang nagdala sa Viva naman. Ganun talaga ang buhay. Natawa ako doon. Biglang naisip ko na pumasok sa isip ko. But anyway, syempre nag-i-evolve, nagbabago ang panahon, nag-iiba rin ang mga priorities, alam mo yon, may mga kanya-kanyang choices or what. Ang importante, may kagaya tayo kagaya nga ni Robbie, and now si Alfie yan, na gusto na ring subukan, may itsura naman siya. Pero advice ko lang, sabi ko nga, papayatin ng konti kasi medyo chubby-chubby pa siya. Kasi nga, parang may mga baby fat pa itong Bagets. Although 19 years old na po ito, pero very baby pa siya. Baby pa ang aura niya. And hindi ko na nga naitanong kung meron na siyang girlfriend or may manililigawan mo lang. Pero mukhang baby pa talaga siya kasi the way he talks, the way he conveys his stories tungkol sa pamilya niya ng mga showbiz at pamilya niya nung nasa Australia siya, talagang alam mong bagets na bagets pa. But anyway, Alfie, good luck sa'yo. Sana ay makasama ka pa namin ng matagal na panahon sa maraming asignatura sa showbiz. Asignatura meaning departments like acting, singing, whatever, TV man yan, or concert, or what. Aside from your sports, nakasuporta po ang Ambetables channel sa iyo. Magandang araw po, Diyos mabalos. Ako ang Unicorn, Papa Berawal, Ambet Nabus! Get to watch the Tita Claudine. Oh yes. From so how do you feel about that? I guess I wasn't expecting it at first, but then it's shocking, I guess, to say the least. Like wearing it? Yeah, wearing it. I guess it's just, I don't know what to say really, but it's really, I guess it's really nice to see. Can you show it another? Oh my God, iconic. Yeah, it's very iconic, and I guess it's really nice to see. Like, it's really cool. Did you cry upon learning that you're Tito Rico's watch? Of course, I got emotional, but like it was really just a lot of mixed emotions. Yeah. Okay, good luck again. Thank you.